Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Rog Noguera. Ako ay isang practicing clinical psychologist at gusto kong magbahagi ng aking opinyon o haka-haka or pananaw tungkol sa mga mabigat na binitawan ni Senator Amy Marcos tungkol sa kanyang kapatid na umano ay ang ating kasalukuyang presidente ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot o mga droga. Ngayon, ang pagtatalakay na ito ay hindi upang paniwalaan, pero bigyan ito ng mas malalim na diin dahil ito ay napakaseryoso na akusasyon. Hindi lang akusasyon pero napakalaki ng negative implication nito sa isang leadership kung siya man ay gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Kasi ito ay hindi lamang tungkol sa kanya, pero tungkol ito sa ating bayan. So, muli ito ay hindi pamumulitika, ito ay hindi paninira, ngunit upang ang hangad lamang nito ay makadagdag ng impormasyon upang sa gayong paraan sa mga darating na panahon ay maidagdag natin ito sa ating mga qualification o mga dapat na isipin sa pagpili ng ating mga leaders. So, ang aking diskusyon ngayon ay aking pinamagatan na isang bansang nasa panganib. Kapag sabog ang leader, sabog ang bansa. Dapat drug-free at healthy mind ang leaders. Muli, isang bansang nasa panganib. Kapag sabog ang leader, sabog ang bansa, dapat drug-free at healthy mind ang leaders. So sa mga katuwid, hindi lamang ito tungkol sa kasalukuyang leader. Sa lahat ng leaders sa ating lipunan, mula sa senador, congressman, vice president, mayor, vice mayor, barangay captain and the like, lahat ng mga leader nag-lead sa ating komunidad sa Pilipinas ay kailangan maintindihan ang bagay na ito. At tayo rin ng mga Pilipino na pumipili ng ating mga leader lalo na sa panahon ng eleksyon, nawa ay maging bahagi ito ng ating kamalayan sa ating mga pamantayan sa pagpili ng ating mga leaders. Bakit delikado ang sabog na leader? Napakadelikado. Kung ito man ay totoo o sabihin natin na meron tayong leader sa kahit anong larangan na gumagamit ng droga, napakadelikado ng isang leader na gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Una-una kasi ang leadership ay utak. Utak ang pinapatakbo. Pero ang droga kasi ay sinisira niya ang utak. Kung sira ang utak, edi sira ang mga desisyon. Kasi gumagawa tayo ng mga desisyon, ang ginagamit natin sa paggawa ng mga desisyon na ating mga choices ay ang utak natin. Pero kung sinira na ng droga ang ating utak, delikado. So kung sira ang desisyon, sira ang bansa. Uli, kagaya na sinabi ko kanina, drugs destroys the brain. Sinisira nito ang buong sistema ng utak. So akala natin ganun-ganun lang. So marami na tayong mga nakita ng mga tayo, mga kapitbahay siguro natin na nalulong sa droga. As sinira nito hindi lang yung kanyang utak pero yung kanyang buhay. Ngayon, kung meron tayong isang leader na nasa ganitong sitwasyon, ay delikado. Unang-una, drugs literally damages the brain's control center. Kasi ang brain kasi natin ang pinakasentro, ito yung nagko-control ng ating behavior, ng ating emotion, ng ating thought process. Lahat ito ng pagkilos natin ay nagmumula sa brain. Ngayon, kung sinisira mo siya, edi apektado ngayon ang lahat ng human functioning natin. Sumunod, kapag sira ang brain mo, nagiging impulsive at reckless at hindi stable ang lahat ng ginagawa natin. So makikita niyo yan sa mga dulong na sa droga, di ba? Miska yung kanilang mga reflex, di ba?
yung kanilang pananalita, pagsasalita, pagkilos ay apektado ng pagkasira ng iba-ibang elemento ng brain natin. Ngayon, paano mo pamumunuan ang bayan kung hindi mo kayang pamunuan ang sarili mo? Paano mo didisiplinahin ang isang bayan kung ikaw mismo ay wala kang disiplina sa iyong sarili? Kung sabog ang iyong utak dahil sa pagkalulong mo sa droga, paano mo bibigyan ng direksyon ang matagal nang nalugmok na bayang ito sa napakaraming aspeto ng ating development bilang isang bansa? Pag-iisip na sabog, bansang sabog. Kapag sabog ka dahil sa droga, mahirap magplano. Kapag sabog ka, mahirap mag-isip ng tama. Kapag sabog ka, at ang pinakamalupit sa lahat, mahirap umamin na ikaw ay mali. So sa mga desisyon na palpak, kapag ikaw ay nasa droga, hindi ka aamin na mayroong mga pagkakamali sa iyong mga desisyon at iyong mga hakbang na nagdudulot sa kapahamakan ng maraming tao o ng bayan. At kapag ikaw ay nakadroga rin, ay maraming emotional disconnections. Alalahanin natin na very stressful ang leadership, lalo kung ikaw ay nagpapatakbo ng bansa, nagpapatakbo ng isang munisipyo, nagpapatakbo ng bayan. Dahil ang kinakaharap mo ay mga suliranin ng lipunan, mga problema. Ngayon, kung wala sa direksyon ng iyong utak dahil sa paggamit mo ng droga, madali kang maapektuhan emotionally. So, hindi dapat nakakaapekto o dapat kinokontrol at dapat meron tayong pamamaraan para mag-manage ng emotions. Ngayon, kung ikaw ay lulong sa droga, mahirap gawin yon. Kasi nga, maraming sistema sa utak natin ay pinapatakbo ng emotion. Ngayon, kung disconnected yung area na yun ng ating utak, hindi natin mamamanage yung ating emotions. So, drugs can create mood swings. Nagsiswing yung ating mga mood. Ngayon, malungkot, mamaya masaya, mamaya nabugnutin o kaya frustrated. At madali tayong mairita, nagkakaroon tayo ng paranoia. At ang napaka-importante lahat yung emotional instability. Kung ang isang leader ay walang emotional stability, mahirap magpatakbo ng isang bayan kung gano'n ang utak ng isang leader. Imagine ang leader na pikon, imagine ang leader na may paranoia, at very unpredictable ang takbo ng utak at takbo ng emosyon. Di ba napakadelikado nito? So maliban sa pagiging disconnected sa kanyang isipan, sa takbo ng kanyang utak, ay pwede ding magbago ang kanyang mga personality at pwede itong lumala. Drugs can cause personality changes. Pagiging manipulative, pagiging aggressive, pagiging unstable. At isipin nyo sila, itong ganitong klaseng personality ang gagawa ng batas. So kung titingnan mo mabuti, pagmasdan yung mabuti mula sa Kongreso, mula sa Senado, mula sa iba-ibang ahensya, tingnan nyo ang mga personality. Di ba nakakatakot minsan kung paano sila umasta sa harap natin na nagkaroon sila ng oportunidad o na magkaroon ng isang kapangyarihan. Pero the moment na hinawakan na nilang kapangyarihan, kala mo sila na ang Diyos, sila na ang napakapangyarihan sa lahat, nahahawak-hawak niya ang buhay ng mga Pilipino. Diba? Na parang tayo sunod-sunuran sa kanilang mga gusto. Diba nakakatakot ito? Dapat required ang neuropsychological and drug test. Hindi ba ang mga police required ng neuropsychological test at drug test? Di ba ang mga security guards, required sila? Ang OFW, ako naging OFW rin ako minsan, required yan. Di ba? Ang mga ambassadors, required yan. Ang mga ordinaryong manggagawa, required yan. Di ba? Ngayon, come to think about this, bakit tayo nare-require? Kasi napaka-importante ng responsibilidad natin sa trabaho na ginagawa natin. Dahil kung very unstable at walang may problema tayo sa utak natin, at lulong tayo sa droga,
pwede tayo magdala ng kapahamakan. Ngayon, come to think about this, bakit yung pinakamataas na posisyon? Hindi sila nagtitake ng drug test o neuropsychological test. Ang presidente, vice president, ang mga senador, di ba? Ang mga congressman, hindi nagtitake ng ng neuropsychological test at drug test ng mga to. At humahawak sila ng malaking posisyon sa ating bayan. Nagdidesisyon sila para sa buhay ng mga tao. Diba? Kaya kung makikita mo ang mga personalidad kung umasta ang ating mga leader. Di ba? Nasa una kapag nangangampanya sila, ang babait nila. Pero pag nasa posisyon na sila, akala mo kung sino na sila mga tao na kinakailangan mong sambahin dahil nasa kanila ang kapangyarihan. So may problema sa utak ang napakarami nating mga leader. Mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamaba, miski hanggang sa barangay captain, meron mga siraulo na nagpapahirap sa kanyang mga nasasakupan. Ngayon, bakit ganito? Diba? Bakit hindi required? Come to think about the logic nito. Na tayo mga ordinaryong mga Pilipino, nagtitake ng ganitong klaseng mga test para makita kung may problema o wala. Na itong mga leader na malaking leader na ito, bakit sila wala? Di ba? Gets ninyo kung bakit ito ngayon ay nangyayari sa ating bansa ngayon? Dahil napapalibutan tayo, dahil hindi naman lahat, napapalibutan tayo ng mga leader na mga sira ang ulo. Now, power without a healthy mind is a national threat. Kapag tayo ay napapalibutan ng mga leader na wala sa katinuan, hindi healthy ang kanilang mga utak, tayo ay nasa kapahamakan. Hindi lang China ang threat natin. Sarili mismo natin ang threat natin. Sarili natin mga leaders ang threat natin. Di ba? Napakarami na nating istorya. Yung mula sa yung Mindanao massacre before. Di ba? Nakakatakot dahil lamang sa paghawak sa kapangyarihan, paghawak sa kayamanan, kaya mong pumatay ng ganon. Di ba? So, uulitin ko ulit, kapag wala sa katinuan ang utak ng mga leader na hinahalal natin, nakakatakot ito para sa kasarinlan ng ating bansa, ng ating lipunan, ng ating komunidad. Di ba? Kung makikita niyo sa picture ngayon, nangyayari yan ngayon. Di ba? And that is exactly the reason. Wala tayong mekanismo, wala tayong pamantayan upang talagang mabusisi, mahimay ang pagpili natin sa ating mga leader. Di ba? Kasi wala tayong measures. So kapangyarihan plus sirang utak disaster. Mali ang desisyon, mali ang direksyon. Sino ang tatamaan nito? Tayo mga Pilipino, tayo mga mamamayan. Bansa ang nagdurusa kapag utak ng leader ang problema. At iyan ang nararanasan natin ngayon. Ngayon, pag sinabihan kang mag-drug test ka, di ba? Baka tayong ordinaryong Pilipino, pag pinag-drug test tayo, dahil requirement yun di mag-take ka. O ngayon, bilang isang leader, okay, kung kine-question ngayon ang iyong estado, ang iyong mental state dahil sa paggamit ng droga, pag sinabihan ka na mag-take ka ng drug test o mag-take ka ng neuropsychological test, mag-take ka. Wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat ipangamba. May mawawala ba sa'yo? Hindi ba dapat? Kung talagang klarong-klaro sa sarili mo na wala kang dapat katakutan, di ba pwede mo magamit yan para i-demanda itong mga nag-aakusa sa'yo? As for example, ang minamahal na Presidenteng Marcos, inakusahan siya ng kanyang sariling kapatid na si Senator Amy. Pwede i-prove mo ang sarili mo na hindi. Pero it's more than not proving kasi karapatan ng mamamayang Pilipino dahil kami ang iyong pinaglilingkuran na mawala ang agam-agam, na mawala ang pagdududa sa iyo. Di ba? Kasi sarili mong kapatid ang nag-akusa sa iyo. So pwede kami manimala, pero kami magduda, pero naman hindi. Pero just to make things straight,
magpag-drug test ka para mo ng awa. Okay? Kung kaya na ordinaryong Pilipino magpa-test, hindi magpa-test. Leadership position should be stricter. Kaya nga, ang isa sa mga measures nito, lahat ng leaders dapat magpag-drug test at magpa-neuropsychological test. So again, ang leader ito lumatanggi, maaaring may tinatago o merong kinakatakutan. Ulitin ko ulit, kapag hinamon ka ng taong bayan, hindi lang ito para kay President Marcos, senador, congressman, mayor, governor, hanggang sa barangay captain. Pag sinabi ng mamamay magpa-drug test kayo para magkaroon kami na muli ng tiwala sa inyo, papayag ka ba? So kung hindi ka papayag, baka may tinatago ka o meron kang kinakatakutan. So healthy brain, ibig sabihin nito healthy bansa. So sa ating minamahal na Pangulo at sa lahat ng mga leaders ng ating bayan, kailangan nyo ng healthy brain. Di ba? Healthy bansa. Di ba sinasabi minsan nung yung speaker niya, di ba ito? Si Auntie Claire, na madalas hindi natutulog ang ating presidente sa pag-iisip. Baba, delikado yan. Kapag wala kang tulog, delikado yan sa utak. Imagine wala kang tulog, hindi pag-isip mo sa kinaumagahan, di lutang ka. Hindi dapat ipagmalaki na wala kang tulog. Delikado yun. Diba? Hindi ka makakapag-function ng maayos, hindi ka pa makakapag-desisyon. Ano kapag nakapag-droga ka pa? Hindi ko sinasabi na nagdroga kayo. So, just imagine, kung ang isang leader ay hindi healthy ang pag-iisip, nagli-lead siya ng mga tao, saan niya dadali ng mga tao? Ang tunay na leader ay mentally fit, emotionally stable, responsible, and clear-minded. Hindi sapat ang talino. Kailangan natin ang malusog na pag-iisip. Okay? So, gusto natin ang umuunlad na bansa? O kailangan natin ng mga leader na healthy ang utak. Kasi magko-contribute kayo ng polisiya, magko-contribute kayo ng mga programa, magko-contribute kayo ng mga batas na makakatulong sa pag-unlad ng bayan. Paano kayo makakapag-contribute ng matino kung ang katinoan ng utak ninyo ay wala? Ang bansa ay sumasabog kapag ang utak ng leader ang sira. So let us stop normalizing mentally impaired leadership. Kasi parang nang normal na yan na meron tayong mga siraulong leader. Di ba? Siraulong mayor, siraulong governors, di ba? Pumapatay. Di ba? Napakadami natin yan. Napakarami natin mga exhibit. Demand leaders with clear minds through drug and your psychological tests. Kailangan ng i-demand ngayon na bago kayo tumakbo, hindi man ito bahagi ng ating batas ngayon. Siguro sa susunod na eleksyon, yung mga tatakbo, i-demand ninyo. So kung gusto nyo na iboto namin kayo, mag-drug test muna kayo at mag-neuropsychological test at ipakita nyo sa amin ang resulta. Our future depends on mental state of those in power. Di ba? Napaka-importante ng mental state ng mga nasa kapangyarihan. Para huwag nyo naman kaming gawing busabos ng mga Pilipino, huwag nyo kaming gawing tanga. Kasi kung very empowering ang isang leader, alam niyo, napakaganda na ng Pilipinas ngayon. Pero ang problema kasi dito, ang leadership dito naka-focus sa power Naka-focus sa posisyon. Hindi naka-focus sa talino ng utak na magbibigay ng klarong direksyon sa buhay ng mga Pilipino at ng bansang ito. So mental fitness is not optional. It is a must. So kinakailangan siya. A stable country is as stable as the minds of leaders. Kung makikita mo ang stability ng bansa, kung stable din ang mga utak na namumuno sa atin. So ito yung estado ng ating bansa ngayon. So ibig sabihin nito, maraming siraulo na leaders na nagpapatakbo ng bayang ito.
So muli, ang bansa na sumasabog ay sabog ang utak ng mga leader. So ano yung hamon natin? Hindi tayo pwedeng manahimik. So demand transparency, demand accountability, demand mentally fit leadership, demand neuropsychological and drug tests sa lahat ng mga leaders. Ang bansa ay hindi laruan at hindi dapat hawakan ng sabog na utak ng mga leaders natin. So nakikita niyo sa picture ngayon, kung lutang ang leader, lulubog ang bayan sa kapahamakan. At naranasan na natin ito sa napakaraming pagkakataon. Gusto niyo pa bang magpatuloy tayo sa ganitong klaseng estado ng buhay? Baka kung saan na tayo anurin. Kung pipili pa tayo ng mga leader na walang utak. So muli, mabuhay tayong mga taxpayers. Tayo ang bumubuhay sa lahat ng taong gobyerno. Tayo ang nagpapasweldo sa kanila. Pinaghihirapan natin ang tax natin. Di ba? Ang laki-laki ng binabawat sa tax. Yung mga value-added tax ng lahat ng kinukonsumo natin. Di ba? Pero nakikita natin na ginagago tayo ng mga siraulo ang utak ng mga leader. Kaya nasa atin ang lahat ng karapatan at kapangyarihan para mag-demand ng nararapat na leadership. Tayo ay may kapangyarihan na magdikta at humubog at mag-measure kung sino ang nararapat na leader na may utak, may puso at mayroong kaluluwa. So maraming salamat at nire-remind ko ang kayo na ito ay hindi pamumulitika. Ito ay pag-remind lamang ng isang mas matalino na pag-unawa sa mga nangyayari sa ating lipunan, lalo tigit sa nangyayari sa ating mga leader. Huwag na nating hayaan pa na magpatuloy ang ganitong klaseng leadership na nakafocus sa kapangyarihan na para tayong binubos-sabos. Diba? Inuulit lang natin ito yung colonization period natin na tayong mga Indio, okay? Na kinakailangan mong tapak-tapakan. So hanggat hindi ka umaaray, so pwede kang tapakan. Pero ngayon, matatalino tayo mga Pilipino eh. Pero ngayon ang pagkakataon para buksan ang isipan, ang puso at kaluluwa sa pagpili ng mga leader na may utak, malinis na utak, at may puso at mayroong kaluluwa. Maraming salamat. Muli, this is Dr. Rog, isang clinical psychologist.